Mga kapatid, isang mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Sumatin nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na ating Panginoon. Amen. Tayo po mga kapatid ay patuloy sa pagninilay-nilay ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa Panginoon. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ibanghilyo po natin ngayon mga kapatid ay ang unang pagpapahayag ni Jesus na ating Panginoon sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang kamatayan at tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ipinapahayag po sa atin sa Ebanghelyo po natin ngayon mga kapatid kung papaano sundin ng ating Panginoong Hesukristo ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. At ang sunod po na bahagi ay itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo kung papaano tayo sumunod sa Kanya. Sa unang bahagi po mga kapatid, sinasabi po ng ating Panginoon, siya ay tutungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga pinunong pari ng mga Hudiyo, at mga tagapagturo ng kautusan. Ang mga tagapagturo ng kautusan mga kapatid ay lagi po yang nakasubaybay sa ating Panginoon. Palagian po yang sumusunod sa ating Panginoon. Hindi upang maging alagad sa ating Panginoon, kundi upang siluin ang ating Panginoon, paratangan ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po sa unang bahagi, sabi ng ating Panginoon, siya ay papatayin at sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Bilang pagsunod po yan mga kapatid sa kalooban ng kanyang amang nasa langit para sa ikaliligtas ng marami, para sa ikaliligtas ng sangkatauhan, para po sa ikaliligtas natin mga kapatid. Paano po ba sumunod sa ating Panginoon ayon po sa salaysay ng Ebanghelyo? Sinabi po ng ating Panginoon sa sunod na bahagi, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Sa makatuwid mga kapatid, kailangan na kalimutan ang sarili, unahin ang iba. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo, siya po'y ipinako sa krus. Hindi po para sa kanya yan, kundi po para sa ikaliligtas natin. Ganon din po ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pasanin ang kanyang krus, pasanin ang ating krus. Marami po tayong krus sa buhay mga kapatid na kailangan po nating gampanan, pasanin. Pagsasakripisyo natin sa ating kapamilya, sa ibang tao, bilang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo.
Kapag nagawa yun natin mga kapatid, isang malaking kapurihan sa ating Diyos, Ama sa langit. At sinabi ng ating Panginoon, at sumunod ka sa akin. Hindi po magawang sumunod ng isang tao mga kapatid kung ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaisipan ay namumuhay sa mga bagay-bagay sa daigdig na ito. Hindi po magawa mga kapatid, kaya kailangan po na itakwil ang kanyang sarili. Unahin ang iba. Sapagkat sinasabi po mga kapatid, ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Sa makatuwid mga kapatid, ang taong nakapokus sa mga bagay-bagay sa daigdig na ito at hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon at hindi sumusunod sa kanyang kalooban, mapapahamak po mga kapatid. Sapagkat sinasabi po sa huling bahagi, sa panahong iyo'y gantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ano po ba ang ginawa natin sa daigdig na ito mga kapatid? Para lang ba sa ating sarili? Para lang ba sa buhay na ito? Wala po tayong makakamit na gantimpala mula sa ating Panginoong Diyos. Kailangan po na kumilos po tayo, hindi po para sa ating sarili lamang. Makikibaka po tayo sa ating pananampalataya, hindi po para sa ating sarili lamang, kundi para po sa iba tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nagdanas po na maraming hirap, hindi po para sa Kanya, kundi po para sa ikaliligtas natin, para po sa ikaliligtas ng marami. Kaya mga kapatid, pagsikapan po natin na gampanan ang pagsakripisyo sa iba, sumunod sa ating Panginoong Diyos, sapagkat mayroon po tayong aasahan ng gantimpala mula sa ating Panginoong Diyos. Yun po mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Amin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa bawat araw, sa mga pagpapala, mga biyaya na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Ama, kung paano sumunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, iisang Diyos. At sa tulong ng aming ina na si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.